Malaking kalokohan at panlilinlang na naman ang lumabas sa bunganga ni Claire Castro. Patutunayan ko yan sa video na to. Panoorin natin kung saan daw nagastos yung 60 billion na kinuha ng gobyerno sa PhilHealth. Pakinggan yung mabuti to. Ipi-play ko to ng dire-diretso. Tapos, huliin ninyo kung ano ang mali, kung ano ang kulang sa sinasabi ni Claire Castro. Tingnan nga natin. O sige, play natin to. Salamat. At bago tayo magtapos, 60 billion excess funds ng PhilHealth na gamit sa health at social service programs ng pamahalaan. Binigyan diin ngayon ng Department of Health na karamihan sa 60 billion pesos excess fund ng PhilHealth ay napakinabangan ng taong bayan. Salungat sa sinasabi ng iilan na gamit ang pondo sa health at social services ng pamahalaan, kagaya na lamang ng Health Emergency Allowance o HEA. Ayon sa report ng DOH noong Martes, umabot halos sa 6 million na healthcare workers ang nakinabang sa nasabing programa ng PhilHealth. Ang HEA ay ibinibigay sa mga healthcare workers na nagsilbi at nagsakripisyo para sa publiko noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic na hindi nabayaran noon. Nagamit din ang pondo para sa iba pang programa, katulad ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients at ang pagbili ng iba't ibang medical equipment para sa DOH hospitals, LGU hospitals, at primary care hospitals or facilities. Malaking bahagi rin dito ay napunta sa 3 DOH health facilities at sa health facilities enhancement programs. Dahil sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., walang pera ng taong bayan ang masasayang. Nahuli nyo ba kung ano ang kulang sa sinabi ni Claire Castro? Alam nyo ba kung saan niya hinugot itong mga pinagsasasabi niya? Puntahan natin dito. Solgen, majority of PhilHealth's 60 billion remittance went to health and social services. Tama si Claire Castro. Sabi niya, di ba kanina sabi niya, na yung malaking chunk daw o malaking bahagi nung kinuhang 60 billion ay napunta sa health at social services. Bigyan natin ngayon ng amounts. Solicitor General Bernardo Guevara has underscored before the Supreme Court that the majority of the Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth 60 billion excess funds remittance to the National Treasury were used to finance critical health and social services program. Ito po yung depensa ng pamahalaan sa Supreme Court. Tandaan nyo yan ha, sa Supreme Court po ito. Ito po yung depensa nila na ginamit naman daw sa health and social services, yung PhilHealth Excess Fund. Kaya okay lang na kinuha nila. Bigyan natin ngayon ng mga amounts. Punta tayo dito sa baba. Out of 60 billion remittances of excess funds from PhilHealth, 78% or 46.61 billion went to key health and social services that will uplift the lives of every Filipino. 60 billion yung kinuha. 46.61 billion lang ang napunta sa health and social services. Tama nga naman. Ito yung sinasabi ni Claire Castro doon, and toto, wala lang amount. According to DOF data, the largest chunk worth 27.46 billion was used to settle the long overdue public health emergency benefits and allowances for healthcare and non-health care workers who served the risk their lives during the COVID-19 pandemic. Sinabi ni Claire Castro yan. Tama?
27.45 billion daw. Next, meanwhile, 100 billion, 10 billion was utilized to provide medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Sinabi din ni Claire Castro yan. Furthermore, 4.10 billion financed the procurement of various medical equipment for Department of Health or DOH hospitals, local government units, hospitals, and primary care facilities. En toto na sinabi ni Claire Castro yan. Wala lang amount. So dito galing yun. Dito sa defense ng gobyerno kung bakit kinuha nila yung 60 billion fund sa PhilHealth. Tuloy, about 3.37 billion funded the construction of 3 DOH health facilities, while 1.69 billion went to health facilities enhancement programs. Yan din yung sinabi ni Claire Castro. Wala lang amount. Dapat kinumpleto mo na, nilagyan mo na din ng amount, Claire Castro. Eto malala. Hindi niya sinabi ito. Bakit kaya? The rest, about 13 billion was used to fund government counterpart financing for foreign assisted infrastructure and social determinants for health projects. This accelerates the delivery of health care services to remote areas and enhance the health of well-being of Filipinos, ensuring food security. Yan hindi sinabi ni Claire Castro. Hindi niya sinabi na yung 13 billion, sige na, ipikit na natin ang ating mga mata. Total napunta naman daw yung 27.45 billion pambayad sa mga public health emergency benefits and allowances. O sige na. 10 billion nagamit daw sa MAIF. Health pa rin. Okay, sige na. Pikit mata. Tanggapin na natin. 4.10 billion finance doon daw sa mga DOH hospitals at mga hospitals na local government units at primary care facilities. Sige na. Pikit na natin yan. Okay na tanggapin natin. 3.37 billion napunta daw sa DOH health facilities, 1.6 billion napunta sa health facilities enhancement program. Okay, sige na, pigit na natin ang ating mata. Pero dito sa 13 billion, bakit, tandaan nyo ha, tandaan nyo to, finance daw yung foreign assisted infrastructure and social determinants for health projects. Again, hindi ito sinabi ni Claire Castro. Ano kaya ang justification? O ano ba? Bakit nagpondo ng mga infrastructure yung pondo na kinuha sa PhilHealth? Ito ang paliwanag. Pasyente. Halimbawa, nandoon yung pasyente, hindi makatulay. O hindi makatulay. Walang road. So, ito bang pondo na to na napunta na sa National Treasury? Paano kami makaka-reach doon? We have to use some funds na para maiabot at health connected yun kasi yung mga tao nandoon sa lugar na yun, hindi yun maaabot ng PhilHealth. So yun yung justification. Mga kalsada, tulay, ganyan. Punta natin ulit ito. Ano-ano ba yung mga proyekto na pinondohan ng 13 billion na galing sa 60 billion na PhilHealth Fund? Magandang tanong. Related kaya sa sinasabi dito na health projects? Related kaya sa sinasabi dito ni Claire Castro na hindi makatulay, kalsada, hindi makakapunta? Di ba? Basahin natin. Ano-ano ba yung mga proyekto? Examples of these projects, eto na. Under the unprogrammed appropriation,
Punyetang unprogram yan. For government counterparts, financing are Panay Guimaras Negros Island Bridges. Kaya pala yun yung sinasabi ni Claire Castro. No, na tulay. The Metro Manila Subway Project. Wow! Magpatayo ng subway para yung mga tao makapunta doon sa mga hospital. Galing, no? The Philippine Multisectoral Nutrition Project. Hindi ba pang DA yan? The Mindanao Inclusive Agriculture Development Project. O sige na, for food security para maganda yung kalidad ng pagkain ng mga Pilipino. Cebu Mactan Bridge and Coastal Road Construction Project. North-South Commuter Railway System. Pati sa train, pinunduhan pa rin. Kasi nga, paano makakatulay? Paano makakapunta yung pasyente doon? The support of partialization of lands for individual titling project. Pati titulo ng mga lupa. Health projects yan, The Teacher Effectiveness and Competency Enhancement Project. Teachers Effectiveness and Competencies. Health project yan, Paano ba makakapagturo yung mga guro kung sila ay may sakit? And the Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Projects and among others. Diyan napunta yung 13 billion. Sabi ko kanina, pikit mata na natin kasi napunta naman sa public health emergency benefits, medical assistance, napunta naman sa mga hospitals, primary cares, pagpapatayo ng mga health facilities. Pero hindi ba may mas separate na pondo ang DOH dito? Kinailangan yung kunin yung pera ng mga miyembro. Ito yung masakit. Pera ng mga miyembro yan na kinuha ninyo. Hindi ba dapat direkta na yung pasyente na nasa ospital ay siyang direktang makinabang? For example, may kamag-anak akong na ospital. Na zero billing naman. Totoo. Na zero billing naman. Walang binayaran sa hospital kahit ano. Pero, merong pa ring out-of-pocket expenses. Bakit? Katulad na lamang ng diaper. Wala namang binibigay ang ospital. Katulad na lamang ng may mga iba-ibang may mga aparatos na mga injection na wala yung hospital. Bili sa labas. Yung bantay, hindi naman pwedeng hindi kumain. Umaga, tanghalian, gabi, kakain yun. Saan kukunin? Sa bulsa ng maralitang pasyente. May mga ganitong kakulangan sa mga DOH hospitals. Mga simpleng bagay na mahirap para sa isang ordinaryong pasyente na gastusan yung simpleng pagkain ng bantay, yung diaper, maski nga tubig na iniinom. Binibili pa sa labas. Bakit hindi ninyo ipondo doon para rekta talaga? Magkano lang naman kahit 50 pesos na lang ng bawat pagkain? Kahit 100 pesos na lang yung budget nung nagbabantay, 100 pesos sa isang araw. Pwede na yun. At least meron. Nung lumabas sa ospital, kasi kidney failure yung pasyente, magda-dialysis ngayon yan. So pag nagda-dialysis yan, pumunta sa DOH o PhilHealth accredited. Libre. Libre yung dialysis. Pero, hindi libre yung mga supply na kailangan. At yung mga after care nung pasyente na na-discharge sa hospital
tapos magda-dialysis na. Pamasahe din nila. Ang mahal. First-hand experience ko yan. Out of pocket na ginastusan yung pasyente. Hindi naman, ang sinasabi ko dito, sa halip na, kasi DOH ito eh. Pera to ng mga miyembro ng PhilHealth. Pera to ng PhilHealth. So yung mga direkta na mga beneficiaries sana ng PhilHealth, doon nyo anuhin, ibigay. 13 billion din yun, no? 13 billion nagpatayo ng tulay. Eto ang malala, guys. Eto malala. So itong palusot nila na ito ngayon, lahat-lahat, sinabi nila napunta sa puro healthcare facilities, etc., etc., napunta sa health and social services. Eto problema ngayon. Itong ipinapalusot nila ngayon na dahilan at ginajustify nila na nagastos naman yung pera na yan para sa health and social services. So okay lang yan. Eto problema. Ang desisyon ng Supreme Court, di ba ito yung sinabi nila o justification nila dun sa 60 billion. Ang sabi ng Supreme Court ngayon, ay wala kaming pakialam dyan. Ibalik nyo yung 60 billion na kinuha ninyo sa PhilHealth. Ibig sabihin, itong mga nakalista dito na sinabi ng DOF sa Supreme Court ng oral argument at yung sinabi ni Claire Castro sa press briefing, hindi yon justification para kunin ninyo yung 60 billion. Ayon yan sa Supreme Court. Ibig sabihin, yung mga pinagsasasabi ninyong palusot ngayon kung saan ninyo ginastos yung pondo, walang bisa. Hindi katanggap-tanggap ayon sa Supreme Court. Bakit? Pera yan ng PhilHealth. Remittances yan ng mga members. Pera nila yan. Reserve yan para sa kanila. Direkta yun para sa kanila. So, sabi ng Supreme Court, balik ninyo lahat. So, kaya nga inuulit ito ni Claire Castro sa press briefing para sabihin na nagastos naman po sa health at social services. Kahit na sa press briefing, hindi niya sinabi na kahit yung mga tulay, kahit yung mga teachers effectiveness enhancement ay pinondohan galing dito. So, walang kwenta yung pinagsasasabi mo, Claire Castro, dahil sabi ng Supreme Court, wala kaming pakialam sa kung saan ninyo ginastos. Kahit pa sa health at social services. Ibalik ninyo yan. Kasi kung tinanggap sana at katanggap-tanggap ang palusot nyo na ito, dapat ang pinabalik lang ng Supreme Court ay yung 13 billion lang na ginamit ninyo sa kung ano-anong mga proyektong pang-infrastruktura. Una, panlilin lang, half-truth. Hindi sinabi ni Claire Castro na nagastos din sa infrastructure. Pangalawa, yung kalahating truth na sinasabi ni Claire Castro, kasinungalingan din, binasag din ng Supreme Court dahil sabi nila, wala kaming pakialam, ibalik ninyo yang kinulimbat ninyong pera buong-buo sa PhilHealth. Bearer of truth kayo? Samantalang simpleng-simple to, ginagamit nyo pa yung oral argument nyo sa Supreme Court na hindi naman nila tinanggap. Para ano? Para sabihin, mga kababayan, mga loyalista nga, sa health at social services po ginamit yung 60 billion. Pwe.